Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming salamat mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Magandang araw mga kaagapay. Glad to be with you again. At napakabilis ng panahon, nasa third week na tayo ng April. Kamusta kayo dyan mga kaagapay? Anong balita sa inyo? Alam ko na medyo sobra na ang init ngayon. Hindi lang mainit ang ating panahon. Mainit din ang mga balita. Pero wag naman iinit ang ulo nyo dahil dito sa Heartline, palalamigin natin ang ulo nyo. Magkakaroon tayo ng discussion, wisdom from the Lord, wisdom from our experts, at patuloy tayong magiging pagpapala sa lahat ng ating mga tagapakinig sa angmang parte ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa iba't ibang parte ng mundo. Kamusta kayo dyan, mga kaagapay? Magandang araw. Kaya yayain nyo na ang inyong mga katropa dyan, kakudyapi, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kachokaran, ayan, pati kagalit, kaaway, lahat ng K, dahil eto na, yung usapang merong K, yun ay karunungan sa buhay. Kaya magandang gabi sa inyo. Mapapakinggan nyo kami dito sa 702 DZAS AM Radio at tuloy-tuloy din sa TV which is through Facebook. Go to Heartline Facebook and you will see andito kami ng ating guest. Ito po si Coach Pilo, ang inyong Kuya Pilo na patuloy na naglilingkod. Ang Panginoon ang siyang tunay na magiging tanyag sa inyo ngayon. And of course, tonight, kasama ko pa rin for the third row, for the third week, ang ating very special guest. Also, naging kasama ko siya sa Alliance Graduate School. Kasi alam niyo ba, siya ay isa sa mga taong nagtuturo din doon, nag-handle ng classes sa Alliance Graduate School. By the way, mga kaibigan natin dyan sa Alliance Graduate School, hello sa inyo. Ang ating kasama ngayong gabi ay faculty ng certificate program ng counseling department sa Alliance Graduate School at board member ng Philippine Association for Christian Counselors. At syempre, kasama din siya sa board ng Asia Christian Counseling Association. Alam nyo, bigatin tong kasama natin ito. Hindi ordinaryo yan. Kasama din siya sa counselors na nasa Victory sa Katipunan at founder siya ng Sela Clinical Christian Counseling and Psychotherapy, isang private na clinic for professional counseling. Naku, hindi lang siya matalino, maganda pa at bukod sa mga bagay na yun, lahat na ng M. Matalino, maganda, maraming pang bagay, okay? At syempre, eto na, si Doc Adrian Gayataw. Hello, Doc Adrian. Hello, Coach Pilo, at magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood ng ating programang Heartline. Yeah. Coach Pilo, yung sinabi mong M, ang pinakamahalagang M talaga sa akin is, sisimulan ko na, yung M ko, si Mike. Ayan. Yan! Aking Oo. asawa, yes. Yan. Matalino, maganda at Mike. Bagay My na ba? Mike, yes. My Mike. Ayan. Ay, Kuya Mike, yes. hello Pastor Mike. Magandang araw, magandang gabi din sa iyo, Pastor Mike. Alam mo, may iniisip ako one time siguro maganda i-guess ko kayo pareho kasi magandang tala kayo, husband and wives thing, mga usapang mag-asawa, Sana Ayan, Ate yes. Kayla, pagka nagpadala ka ng tanong, okay. Sige. Ayan. Naku, salamat Coach Pilo. I'm sure masayang usapan po yon na may kasama tayong na isa pang perspective yan, na Yes, husband perspective. Oo. Yes. Tagal ko nang gustong magawa yan dito sa Heartline. Yeah. And I have other people na gusto kong maging part nun. But anyway, I'm glad you're here, Doc A. Happy to see you. Batiin mo naman po yung ating mga
fans club, the people na nag-aabang ng inyong Yes. greetings. So, syempre, nabati ko na yung pinakauna kong gustong batiin at lagi linggo-linggo at siguro parati kong babatiin kasi sila talaga yung mga nakikinig at sumusuporta sa atin. At sabi nila, Coach Pilo, marami rin sila talagang natututunan. Wow. Actually, sa kanila ko rin natutunan yung mga ibang bagay. At ito yung walang iba kundi yung aking pamilya, my mommy Resi, daddy Mm. Aser, my brother Adriel, at yung wife niya si Ricky, and hello Arvin and Raven. Ah, at yung mga pamangkin ko po yan at yung kapatid kong sister ko si Stephanie at yung husband niyang si Dave. At syempre, Coach Pilo, binati mo na rin yung sa AGS natin na mga kasama, sabi mo na nag-AGS tayo. Hello po yung ating mga professors dyan. Yes. Batiin ko, yes, at batiin na rin natin, magtatampo na yung mga professors ko sa UP, sa Ayan. UP College of Mass Communication. Hello po, hindi ko naisip na makakapaglingkod din ako sa radyo. So, salamat po sa mga naibahagi nyo. At Amen. amen. At kasama na din ang ating family sa church. Siyempre, Victory Katipunan. Yes, hello sa Yes. inyo. At ikaw, Coach Pilo, sa anong victory, ano ka nga bang? Nandito ako sa Victory, Caloocan. Ayan. Hello kay Pastor Noel. Yes. Yes, Pastor Noel Ojerio na nasa UAE na. Saudi ba o UAE? Ano? Anyway, yeah, nagkakita kami last week and kinakamusta ka nga niya. Glad to see you. Yeah? Hello. Nako. Hello. At in the Ojerio family. Yes. Yan, Ate MJ, there you go. Yeah. And well, wow, ang dami nating mga gustong batiin, ano? Well, gusto ko rin batiin si Pastor Daniel Herrera, ang kasama niya asawa si Ate Normie, diyan sa pastor sa Victory Caloocan. Hello, kamusta kayo diyan? And yung worship team. Hello, alam mo bang kasama ako sa worship team? Kalain mo. Wow! Kaya naman pala ang talagang modulated yung voice. Well, Coach Pilo, baka dapat may sample din tayo minsan dito sa Heartline. 'Di ba sabi niyo matatanggal yung bigat ng kalooban ng ating mga tagapakinig. Pag inawitan Sige mo nga. kami lalo. Sige nga, pagka may time. Naku. Ako, Ewan ko aabangan pero natin yan. pagka umulan buti na kasi mainit ang panahon. Maybe Summer. summer. O sige, next week na lang. Yan, tama, tama. Aabangan po natin yan mga kaagapay yung sample ng ating music team na si Coach Pilo. Yes. Naku, makakalimutan ko na yan. Yan mo. Alam mo, one time nga, gusto ko rin mag-air ng mga, siyempre, isa sa mga hobby natin, nagko-compose music, pero wala Wow. pang banyo lang, pagka naliligo lang ako, doon na lang, yun na yun. Yeah. Wow. Naku, sa Coach Pilo, sa chat box, lagay niyo po dyan kung talagang gusto nyong marinig si Coach Pilo na magpa-unlock ng ating request. Ilagay niyo po dyan sa chat box na, yes, go Coach Pilo. I-cheer natin siya. Ay, aantayan ko yan. Sige nga. Palagay ko walang magsasabihin lang. Okay na yung boses na, okay na magsalita. Baka tumanta pa. Naku, patay tayo dyan. Anyway, di bale. Sige. Okay. Sige, sige. Alam nyo, napakadaming mga listeners natin ngayon, ano, ang nagsabing ng kanilang mga hinaing. Kaya gusto ko nang simulan na to. Are you ready na, Doc A? Yes, let's do it, Coach Pilo. Okay, here we go. Ang ating first listener, sabi niya, bago ko pala sabihin to, gusto kong batiin si Honey. Hi, Honey. Hello, Hello, Honey Miss Doris. Doris. Yan, oo. Kasi I'm very glad that she's back. Umalis siya, pumunta siya somewhere out there sa ibang bansa. Ayan. And then now she's back. Thank you. Happy to see Kaya you. pala, kaya pala fresh na fresh ka, Coach Pilo. Kasi nandyan na si Miss Doris. May nag-aalaga na ulit sa'yo. Yeah, Yan. yeah. Kuya Mike, di Okay. ba? Di ba ganun din, Kuya Mike? Mga taga-alaga yung ating mga asawa. Yes. Yan. Pagka kayo rin naman, nalagaan namin. Pagka may sakit kayo, syempre, o ano, saan tayo pupunta? Pasyal-pasyal din. Ayan. Naku, Yes. dapat Tama. ganun sa pamilya. Kaya eto, tanong ng ating listener tungkol sa kanyang pamilya. Sabi niya, bata pa lang ako, binubuli na ako dahil sa inggit nila maski sa sarili kong pamilya. Yung nanay ko,
Hangga't sa trabaho ko, binubully ako ng mga ka-work ko. Hanggang ngayon ay may sarili na akong business. Binubully pa ako ng mga friends yung mga competitor ko. Mailap ako sa mga tao dahil doon. At 25 na po ako. Wow, okay ka. 25 years old, may business ka na. 25 na po ako pero wala pa rin akong mga kaibigan at mapagkatiwalaan. Paano po magpatawad? Paano po yung i-embody mo talaga yung magpatawad? Ay, maganda yung design niya. Gusto niyang makapagpatawad, ano? Hindi pa lang ma-connect. Ang kanya bang pagiging o yung kawalan ng kapatawaran ay naging dahilan sa pambubuli. Pero hindi malinaw, ano? Pero sige, let's try to answer that. Doc A, I'm leaving it to you. Yes. Oo nga, Coach Pilo. Actually, yun din yung una kong napansin na despite what he or she has gone through is gusto pa rin niyang magpatawad. Mm-mm. Gusto lang natin, wag lang hindi gusto ayaw lang natin ma-bypass yung sinasabi niya na pain na nararamdaman niya kasi nga Yeah. nabully siya for almost all of his or her life. At Mm. tong mga sugat na to, ang tawag natin sa counseling dito is mga relational wounds na Yes. paulit-ulit na rejection, paulit-ulit na pinagtawanan siya, binuli siya, minaliit siya. At dahil maraming beses na siyang nasasaktan, ang natural na nangyari sa kanya na tinatawag natin Coach Pilo, 'di ba, na defense mechanism or in short or in other words parang yung way para protektahan niya yung sarili niya is Mm-mm. natuto siyang maglagay ng emotional walls para hindi na maulit yung sakit. At parang wow, grace ng Panginoon na kahit na tinatry na niyang i-protect yung sarili niya, ina-isolate yung sarili niya, is gusto niya pa rin ngang, may desire pa rin yung kanyang puso na magpatawad. So, meron tayong gustong ibigay sa kanya na some concepts. The first one is, ang somehow tamang pag-unawa sa pagpapatawad. So, again, mahabang usapan itong Yeah, yun nga. pagpapatawad at talagang wino-work on to minsan sa counseling talaga, sa Christian counseling, Oo. isa to sa mga primary issues natin, 'di ba, Coach Pilo, na True. ginagawa natin. Pero ngayong gabi na 'to, gusto natin malinawanan siya na ang pagpapatawad ay proseso at hindi instant. Yes, God can give us a miracle or can instantaneously give us a grace to forgive, but Mm-mm. for the most part, this is also a process. So, ibig sabihin, hindi porke sabihin na niya na gusto ko nang magpatawad is automatic mawawala lahat yung bigat o yung sakit sa puso na nararamdaman niya. Although that is possible. Mm-mm. Maalala ko, Coach Pilo, yung sinabi sa Ephesians 4:31-32 na let all bitterness and wrath and anger be put away from you. And then Amen. dumiretso yung verses and then nag-ending siya na be kind and compassionate to one another. So pansinin natin na bago sinabi yung what to do, na being kind, being compassionate is in-acknowledge yung may bitterness, may Yeah. wrath, may anger, and may proseso na ito, first, ito yung gagawin. Second, ganito. And ending is may ganito. So, merong progression na nangyayari. So, yung sa progression, if I can give just maybe 4 steps, kasi again, Mm-mm. napakaraming pwedeng approach at steps na kailangan nating, Mm. maari nating gawin. Pero just for tonight, with the limited time that we have is, number one is, kapatid, okay lang na i-acknowledge mo yung sakit, yung Mm-mm. binilang niya, bully ako sa nanay ko, binully ako sa trabaho, pati yung competitor, yung business ko, ganito, 25 years old na ako. So, i-acknowledge mo lahat yan, pero hindi lang yung bullying ang ina-acknowledge, but yung acknowledging the pain to the Lord, na Lord, ang sakit, nasaktan talaga ako. Hindi Mm-mm. siya madaling bagay. At pangalawa is connected to it, Coach Pilo, yung i-release sa Panginoon. Kasama ng pag-release ng sakit is yung release nung kung maari mang mayroong desire na maghiganti or yung desire na i-isolate yung sarili na, Mm. Lord, dahil sa sakit na naramdaman ko, gusto kong ipatunayan sa kanila na ganito or ganyan or lalayo na lamang ako. Pati yung desire na yun is ibigay natin sa Panginoon. Yeah. And thirdly is yung, Coach Pilo, yung kung meron tayong i-let go, meron tayong gustong i-keep or mga new things to start. Yung Ayun, yun. matutong mag-build ng Mm. safe relationships ng paunti-unti lang. Hindi kailangan buong barangay agad, di ba? Or buong church agad, or buong Small steps. katrabaho niya. Yes, pwedeng pa isa-isa muna. Pangalawa, kasi nga merong trust na yung
abilidad na magtiwala is nasira din. So, natututo siyang paisa-isa is magtiwala muli at paisa-isa is makapag-build ulit siya ng relationships. At siguro, yung huling bagay na gusto nating linawin is that hindi necessarily, ito coach, ang hirap nito na ma-put into out of context, ano? But Mm, with the short time that we have is that gusto lang nating encourage yung ating kaagapay na hindi naman necessarily na kapag nag-release na siya ng forgiveness, baka kasing iniisip niya is pag nag-forgive na siya is magkaka-reconciliation agad o magiging close na siya agad-agad sa kanyang, sabi niya, sa kanyang nanay, magulang, katrabaho o mga ibang tao mm. sa buhay niya. Hihingi tayo sa Panginoon ng discernment and Yes. wisdom din kung kanino natin ibibigay yung tiwala at kung kanino ibibigay muli ang tiwala. So, yun yung Oo. proseso. So, ito yung parang shortcut. So, ang encouragement natin is mayroon tayong maaring gawin kahit na matagal na yung Mm, nangyari sa kanya. Pero ang atin ding panalangin is mayroong proseso, nandyan ang church, nandyan yeah. si pastor, nandyan ang iyong mga kaibigan at pati Yeah. Christian counseling na matulungan ka sa Ah, proseso ng pagpapatawad. I love that. Alam mo, na-remind ako doon sa kwento sa Bible, sa John 4, na kinausap ni Kristo ang isang Samaritan woman doon sa may balon. Actually, yung kwento na yun, binubuli talaga yung babae. Alam mo kung bakit alas 3 ng tanghali siya kumukuha? Kasi ano siya usapin ng bayan itong babae na to. Meron siyang 5 naging asawa. At ang kwento nun is bawat isa sa kanila, diniborsyo siya o hindi siya tinanggap. Rejected. Pero nung na-meet niya si Kristo, sabi niya, ang halaga niya, tumaas yung halaga niya dahil sinabi ni Kristo sa kanya, Wow. alam ko na yung kasama mo ngayon hindi mo asawa at marami ka na naging asawa at hindi ka nagtagumpay sa pagiging ganun. Pero eto, andito ako, niniwala ako na one day maniniwala ka sa Panginoon at alam mo pagka natikman mo yung tubig na hindi ka na mauuhaw, andun yun. So nauuhaw tong ating listener eh. Nauuhaw Mm. sa kalinga, nauuhaw. Kaya hindi ka rin Yes. makapagtiwala, ano. Mukhang single siya, no? Single. Mukhang single, ano? 25 na. Pero I Mm. know the day will come, you will find acceptance from someone who would really love you. Mm. Hindi pa dumarating yun. Valuable ka na in the sight of Yes. Jesus Christ. May bago ng buhay sa'yo ngayon pa lang. Mm. May bago ng buhay nagsasabi sa'yo, ikaw ay mahalaga. Hindi mo kailangan ipamantayan yung sinasabi ng ibang tao. Pero dahil mahalaga, ang dami-dami mo na pwede maging. Hindi mo na kailangang maging alipin ng mga kakulangan ng iba. Ayun. Kaya pala, grabe. I like that story, yung woman in the well, Yes. hindi siya accepted ng society. Pero siya ay naging dahilan kaya nakakilala ang marami kay Kristo. Wow. Oo, Grabe. grabe. Mm-mm. Wow. I love it. You know, usapang kamag-anak, ano. Sabi naman ng ating second listener, sabi, matagal na pong magkagalit ang nanay at kapatid niya dahil sa dagdag bawas na kwento ng asawa ng kapatid ko. Ano ba yan, alam mo yun, yung chismis. Mm. Ah, Kapatid ng mm. may mga edad na po sila, oo nga. Pero galit na galit sa isa't isa. Ilang beses na namin sinubukan pagkasunduin pero di pa rin po sila mag-okay. Ano po ang maipapayo ninyo? Naku, ay usang-uso 'to sa probinsya lalo na yung mga may hidwaan ng kabataan pa lang may hidwaan na, eh, di dinadala hanggang sa magkaedad. Ay, naku, ano kayang maganda dito? Naku, naalala ko yung mga tsismis. Pero Yes. I wonder, I've tried na doing this to some old people pero go ahead, Doc. What do we do? Yes. Yeah, sabi mo nga Coach Pilo, no, you try doing this with old people. And dito sa kwento, nung binasa mo yung sulat is parang nagkaedad na, parang
dekada na siguro yung nangyari. Mm. Minsan, hindi natin nilalahat, Coach Pilo, no? Pero di ba minsan yung pag kinatandaan na ang isang bagay, tapos ikaw yung mas batang kamag-anak, parang mas mahirap yung ikaw yung nagsasabi dun sa mas nakakatandang kapamilya. Mm. So, merong elemento yon na kinatandaan na to ng family members is mas mahirap nga na kung mas bata itong ating kaagapay. Mm. So, ang gusto nating mapaunawa rin sa kanya is number one is yung sitwasyon, yung posisyon niya dun sa pamilya is may kinalaman lalo na sa ating kulturang Pilipino. Number two, ang isa pang ah, konsepto is yung, ay, may balloons. May effects pala yung sa ano natin, ano, sa Oo, recording. ba't sa akin Oo, wala? sa'yo wala. Oh, may pinipili. So, may paborito to Coach Pilo. So, pag kumanta ka na daw, meron na may... Okay. So, balik tayo. So, sa culture, pangalawa is yung, di ba Coach Pilo, hindi talaga natin kayang pilitin ang mga puso ng ibang tao na gawin ng mga bagay na hindi nila gusto, lalo na sa usaping conflict or relational problems. Ang Panginoon lamang ang makakapagpalambot ng kanilang puso at ang makakagawa ng paraan para ang kanilang puso ay maggusto na mag-ugnayan ulit. So, Mm. kung lalo nating pipilitin, minsan is mas lalo pa itong nagiging cause ng paninindigan nila yung desisyon Oo. nila na Mm. wag gawin yung sinasabi natin. So, ang pwede sigurong, kung gusto nilang maging contribution dun sa pag-aayos ng kanilang kamag-anak is, number one is yung mag-modeling pa rin ng respeto at kapayapaan sa pamilya. Patuloy nilang ipakita yung kabutihan, walang kinakampihan, hindi ipagtatanggol yung isa sa isa, kasi hindi naman naririnig nung isang isang side, yung sinasabi dun sa kabilang side. So kung ipagtatanggol sa isa't isa, ipapaunawa yung isa't isa, is maaring lumaki pa yung away. Sabi nga, di ba, nagkadagdag bawas na Oo. gusto mo namang i-explain yung side nung kabila, pero nadagdag bawas, nadagdag bawas. So Mm. that's another thing to stop forcing the reconciliation, but instead continue showing kindness to the family members. Alam natin, Coach Philo, di ba, pag pinapakitaan natin ng kabutihan yung isang tao, lalong lumalambot. Di ba, sa Biblia, sabi yung kabutihan ng Panginoon Oo. ang nagdudulot sa atin ng repentance. So it Yeah. might work also for these family members. The more that we're showing them kindness, despite of their anger, despite of their Yeah. pain, it's softening their hearts, and prayerfully is ma-soften din yung hearts towards each other. And Mm. naalala ko rin, Coach Pilo, no, yung hindi din naman, I mean, hindi sa kinukonsinti natin yung family members na ayaw mag-ayos. Pero maaring may mga bagay na itong kaagapay natin, hindi na niya nakita. Kunyari, kung paano talaga yung dinulot na sakit nung isa't isa sa bawat isa, oo nga, may dagdag bawas na narinig, pero yung lalim nung hidwaan nila, hindi rin Mm. naman niya nakita. So, iniiwasan din natin na maging umabot tayo sa borderline na judge tayo na maliit na Oo. bagay lang, di pa kayo magbati. Hindi yun nakakatulong. Pero ang hinding-hindi, siguro ito yung hinding-hindi walang bisa, ang pinakamabisa sa lahat, alam natin bilang mga Kristiyano is ang ipanalangin pa rin sila. Wala silang masabi, wala silang magawa kundi magpakita ng kabutihan at ipanalangin na ang Panginoon ang gagawa ng opportunity para magbalik loob muli ang kanyang mga kamag-anak. So, hindi referee ang kailangan, kung hindi Mm. bridge of grace. Hindi Yan. pilitin, pero sila yung nagduduugtong nung Nun, ayun. pagkakaunawaan, pagbibigay ng pangunawa sa bawat isa, Coach Pilo. Oo, Yun. siguro kung ako yung ano, yung apo, sabihin, "Ay, lola, bigay ni ano, oh, binigay sa akin, oh, ang sarap, oh, sarap ulam." Gano'n. "Tara, hati tayo, lola." Gano'n. Para bang and then nakaka-join siya dun sa kindness na ibinigay. Yes. I think that's one of the example kasi nangyayari yun sa probinsya. Pagka naman kasi ang taas-taas na ng pride ng tao, hindi na niya tatanggapin yung mabubuting bagay, eh, kasi pagka kinatandaan mo na, eh. Parang unwavering commitment na kung tawagin, dun sa kanilang Yes. pagtrabaho. Eh, pero Yung coach, nakalimutan na yung pinag-awayan, pero oo, just the fact na hindi ako makikipagbati. 'Di oo, ba? Hindi mo na maalala, ba't nga ba tayo nag-away? Pero pinapanindigan mo na lang yung
yun nga na over the years is kailangan siya yung unang mag-sorry. Kailangan siya humingi ng tawad. So, Mm. yun na lang yung nagiging pinag-aawayan. So, Parang tama, yung nasa nag-agree ako. teleserye. Sa teleserye, yung mga henerasyon ng away. May away ng henerasyon, sasabi, wag na wag kang makipagkita dyan sa mga kutong lupa na Sa yan. mga tita mo. Oo. Tita mo, tayo'y angkan ng mga Delos. Mga ganyan, Delos Reyes, mga ganyan. Mm. Ay, nako. Yes. Ang Pero Coach dami. Pilo, nakakaano rin yung puso ng kaagapay natin, no, na siya yung bata, pero gusto niyang makapagbati yung Yeah. mga nakakatanda. So, salamat sa puso mo. Kailangan natin ng Yeah. mga ganyang klase ng kabataan at kapamilya na nandyan Yeah. sa gitna, hindi kumakampi, pero talagang mabuti lang ang binabahagi sa buong pamilya. Totoo yan. Manatili kang ganyan, kapatid. Yan. Yeah. Hands up to you. Okay. Alam mo, pagpapalain ka dyan. Makikita mo yan. Amen. Ring hindi ngayon, pero kasi ang pagkilos naman ng Diyos, kumikilos din dun sa puso nila. Depende sa tigas ng Yeah. puso nila, no? Pero lalambot din yan, Yes, sabi. Chelsea. Yes, blessed are the peacemakers, for they will be Yes. called sons of Sons of God. God. Baka nga, no? Baka ito yung pagkakataon na maibahagi nila yung pagmamahal ng Panginoon. Not necessarily sa pagpilit, pero sa pag being who they are, being there in the Mm-mm. middle. Yep. Amen. Yeah. Ayan, ako. Amen. Peacemakers. Ayan. Naku, kailangan talaga mga peacemakers lalo ngayon sa panahon natin. At mamaya patalakayin pa natin yung peacemaking. Pero bago yun, eto naman third listener natin, peace din ang kanyang hinahanap. Sabi niya kasi ganito, hindi po kami magkaintindihan ng mister ko. Ayan. OFW siya Mm. for how many years na. Tapos na yung anak ko sa pag-aaral. May ipon na, fully paid na po ang bahay namin. Pero labi namin Wow. pinagtatalunan kapag sinasabi kong mag-stop na siya sa pag-abroad para makasama na kami dito sa Pilipinas. Pero ang katuwiran niya, habang namamayagpag pa at kumikita pa, ay sulitin na. Paano po ba namin ito mapapagkasunduan? Nagkaiba sila ng pananaw patungkol sa pag-abroad. Ayun, naku, kailangan pag-usapan. Mukhang may mapapag-usapan tayong dalawa dito, no, Doc Adrian. Sige. Yes. Yeah. Coach, nag-agree ako sa sabi mo. Yung unang-una, nakita ko din nga yun, nakita ko rin nga yun na mayroon ngang value conflict. Oo. Pareho silang tama, sa pananaw ko po bilang counselor, no? Pareho silang may mabuting adhikain. At I wanna honor the wife and the husband. The wife wants the Mm. companionship. Gusto niya rin na Mm. makapahinga na rin yung kanyang asawa, na ma-enjoy nila yung kanilang pinagpaguran together. At the same time, si husband is yung desire niya na mag-provide pa rin yung stability, yung security, financial Oo. security. And both are important in their relationship. So, I think Coach Pilo, ang ibabahagi natin na something for them to consider is to have a shared vision and planning na may timeline, na baka nga hindi ito na pag-usapan sa simula, na maari nilang sabihin na ano ba talaga yung ultimate goal natin. Kailan natin masasabi na ito na talaga yung dreams natin, ito na yung ending nung pinapangarap natin, hanggang kailan. At ito ay maaring pagdidiskusyon na nila na kailan ba, edad ba yung basehan, yung pagka-graduate ba ng lahat ng mga anak. Sabi nga napundar na, nakuha na nila yung mga kailangan nila, no? So siguro kung malinaw na merong end goal at paano nila parehong imi-meet yun is makakatulong na hindi sila na magkaroon sila ng direction ulit. So Oo. again, Coach Pilo, parang more than the what to do is how they're gonna do it, the communication there, the Oo. loving partnership that they will both have to express as they Mm. come up with a new shared vision. Yeah. Yun. Ako nararamdaman ko yung guy Kasi maski ako malapit na mag-60. Pero parang ayoko pa mag-retire ng 60. Parang akong gustong gawin. Parang minsan kasi kapag meron kang means, meron kang mga ambisyon, mga dreams na gusto mong ma-fulfill din. Maaaring hindi naintindihan ng asawa ko dahil hindi naiko-communicate. Pero andun yung desire na malaking bagay pagka nagkausapan talaga kung ano yung nararamdaman ng bawat isa. No? Ako, kunwari, sa akin to mangyari. Naintindihan ko yung asawa ko, gusto na niya makasama. Pero gusto ko rin maintindihan niya na parang meron pa akong buhay na dapat gawin
Mm. May ambisyon pang kailangang ano yan. Kailangan lang magka-align kami. Kailangan lang magkakaroon kami. Kasi Yes. syempre, naramdaman ko baka nami-miss ako ni wifey. Yan. Ganun. Yes. Ayun. Ay, nako. Usapang-usawa, mag-asawa to. Hmm. Mukhang Yes, kailangan coach. magkausap nila sa counseling, ano? Yes, oo nga. Mm. Wow. Wow. Tsaka ang tagal nilang magkahiwalay na. So, parang habang tumatanda, mas kumukonti yung panahon na magkasama. So, Yan, isa pa yan, oo. iba-balance din nga na na-enjoy nila yung time na magkasama sila. Oo. Yun. Siguro ayaw ni wifey na kung kailan yung uugod-ugod na tayo, tsaka tayo mamamasyal kung saan-saan. Pa ba Hmm, tayong bundok noon? wala ng energy, Oo. tama. Kaya Ayan. marami tayong kababayan na yan yung binabalance ngayon. So, Oo. nire-respeto natin yung mga consideration nila and Mm. mahirap talagang desisyon. Yan. Yes. Pag-usapan nyo, ha? Get Opo. someone to help you to talk it over. Okay. Magagawa ng paraan po yan. Eto, bago tayo mag-break, isang tanong pa. Meron sabi ng ating listener, nagtatrabaho na po ang anak ko at hirap ng disiplinahin. Nagiging mataas po ang pride dahil kahit sa aming mga magulang niya, ang tingin po dahil kumikita na siya ay nagbibigay na, hindi na siya pwedeng supilin. Paano ang pwedeng gawin sa mga ganun? Ay, madaming ganito dahil kapag kumikita na Yes. parang ikaw na yung otoridad. Well, I've had pastors na nagkwento sa akin tungkol sa mga anak nila nagtatrabaho sa isang magandang company at malaki kita kaysa sa kanila, ganun. Alam mo naman ng mga pastor, maliit lang ang kita mga ganyan. Tapos pagka yung anak ay laki ng kita, naku, paano na? Parang biglang nawala yung otoridad sa kanila. Ano nga ba ang pwedeng gawin diyan, Doc A? Yes, coach. Very common nga to kasi 'di ba sa atin Mm. na Pilipino, usually kahit na nagtatrabaho na, nakatira pa rin sa pamilya unlike sa ibang bansa na the Oo. moment na nagtrabaho na, umaalis na. So ngayon may tension na dahil nakatira ka pa rin sa amin, so sabi ni kaagapay natin is nahirapan sila magdisiplina at doon nga yung nakakabigat ng kalooban para sa magulang na ikaw ang nakikitira sa pamamahay namin, so mayroon pa rin kaming authority over you. So Mm. tama naman yung sila na meron silang stance na we wanna discipline you. Gusto rin nating mai-add dun sa maidagdag dun sa kaalaman ng ating kaagapay na baka may kailangang magbago na sa pakikitungo dun sa kanyang anak. Hindi dahil sa kumikita siya, pero dahil dun sa edad nung bata. 'Di ba, pag mas bata is mas mayroong authority at mas may direction, mas may influence through giving instructions, command-based ika nga. Pero the older that they get is mas relationship-based na yung influence. And this is not about the money that they bring in o Mm. dahil may contribution na, pero dahil yung pagdisiplina, yung punto natin dito na may pag-iisip na yung hindi na nga bata, nagtatrabaho na Mm. siya. So natututo na rin siyang magkaroon ng may agency na siya, self-agency Sariling, na siya oo. para magdesisyon. So ngayon, kung ang concern ng ating kaagapay is yung pagdidisiplina sa kanya is siguro yun yung pag-uusapan nila na ah, kung talagang yun ang hindi punto ng hindi pagkakaunawaan is baka mabigyan niya ng something to consider yung kanyang anak na o sige kung talagang ayaw mong magpadisiplina sa amin, baka gusto mong to try to live on your own. I'm smiling as I say this kasi parang harsh thing to say, it sounds like that, but kung ang puso ng ating kaagapay is either i-adjust niya yung kanyang pagdisiplin or kung gusto niya tong stay dahil Mm. bilang magulang is kailangan mag-adjust din yung anak na o sige hanggang ikaw ay nasa aming pamamahay is ito yung ating arrangement at kung hindi na ito okay sa is maaring i-consider mo yung arrangement natin dito sa bahay. Mm. So, yes. I remember kasi during the time na nasa probinsya kami, merong mga ganun ding circumstances. Mga nasa probinsya yung mga tao na ako nakikikwento-kwento doon sa mga kapitbahay namin. Ay, yung anak ko pumunta Maynila, ang laki na ng kita. Ganun. Yung anak ko pumunta na abroad, ang laki ng kita. Ayan, yan. Parang ang nangyayari, kapag mayaman ka, kung sino yung mayaman, siya ang nasusunod. Pero meron namang pamilya na nakita na hindi nakasalalay sa pera. So ang ginagawa ng mga magulang, hindi nila inioobligahan ang kanilang anak na magbigay. At dahil doon,
hindi sila nakasandal sa binibigay ng anak. Dahil ang kanilang ginagawa, sinasandalan nila ang anak sa kanilang pamantayan ng pagpapahalaga. So, ibig sabihin, kunwari ikaw ang kumikita ng malaki, hindi ibig sabihin basta-basta ka na lang hahanap ng girlfriend. Mapapangasawa mo. Etchapwera na kami doon. Sino magiging otoridad doon? Sino magtuturo doon? Kung napakarunong mo na, di talaga tama, bumukod ka, gumawa ka ng sarili mong buhay. Pero mahalaga ba kami? Yung pinahalagahan namin, daglay mo pa? Yung bang pagiging pamilya natin, importante pa ba? Yeah. At isa sa mga Yeah. paraan na ginagawa ng mga matatanda sa probinsya is yung nagawa nila, pagka umuwi ka sa bahay, nagmamano pa rin. Kailangan yung paraan ng pakikitungo sa kung sino pa rin yung merong yung tatay at kaya yung kultura natin haligi yung tatay, ilaw ang nanay. At kahit sino man ang yumaman doon, sila pa rin yung haligi at ilaw. Ibig sabihin, meron pa rin tunay na magtataguyod ng pamilya, hindi nababago. Gusto ko yun sa probinsya, yung kultura natin na pe-preserve. And you will find merong wisdom in believing na may mga bagay hindi pera ang halaga, ang kapalit. Kaya hindi ka madadaan o hindi ka masusway ng pera. Kung ang pamantayan niyo ay yung pagpapahalaga na inyong namana sa inyong mga magulang or even pagpapahalaga ng salita ng Diyos sa inyo. Maski naman ng salita ng Diyos, honor your parents. Honor your parents, hindi yan dinadaan sa pera. Ang dami pa natin pag-uusapan, Doc A. Yan. Pero mag-break muna tayo at babalik ang Heartline dito, same channel, same place. Don't go away, we'll be right back here sa 702 DZAS. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan mga kaibigan, thank you for staying in dito sa 702 DZAS at tuloy-tuloy tayo sa ating Heartline kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Alam niyo po, na-appreciate namin yung mga tanong na pinapadala ninyo. Kung meron kayong mga gusto i-clarify, send in lang at sasagutin po natin yan. Gagamitin natin lahat ng ating makakaya para matugunan yung tanong. Pero ang tandaan nyo, karunungan ng Panginoon ay available po para sa inyo, no? So, come on, just keep them flowing, keep them giving in, alright? Sa lahat ng mga katanungan. At syempre, gusto kong batiin yung mga katropa natin na andito, kasama natin na nakikinig sa atin, ano? Thank you very much for you people who are still here na nag-greet. Thank you sa greetings nyo kay Ate Stephanie Uy. Thank you very much. Good evening. God bless din po Ate Rosalinda Boyco. Good evening Friday night sa Heartline. Sabi din ni Ate Leonida Rubio. Yan. Thank you very much. At syempre, would like to greet the people who are with us na patuloy nakikinig. Ate Lou, Christ Gospel Mission Church, Epifanio Salvador, Maria James Kazui, de la Serna Rowena, Ephraim Cruz, Lenira Beron,
Jane Domanico, Annabel Melendres, Rainier de la Peña, Noel Halili de Caruat, Edmund Garcia, Osmond Sanchez, Delia Goho, Gary Tansuico, Tess Hicks, Alma Manansala, Euprosina Bernardino, Mary Ann, Presi Mitra, Johnny Christian Papa, Hermes de Castro Atento, Leonardo Pabalan, Roda Gendrado, Imelda Viray, Muriel Brillo, Lenny Ligaspi, Mel Di Panya, Marichu Estilon, Antenor Alejandria, and Teresita Medina. Nako, greetings din sa mga taong na kasama natin sa iba't ibang parte ng mundo, gaya ni Kuya Monde and Shanine, kasama si Isabel sa New York. Hello, kamusta? Ate Caroline, Ate Caroline Ruar, thank you very much for being there. Sana maging guest kita uli dyan mula sa Canada. Edgar and Rose Enaveso, Ate Rose saka Kuya Edgar sa UAE. Si Pastor Resty Cadyong at Stephanie Cadyong kasama si Resany and Rejoice dyan sa Olongapo. Yan. Sa California naman si Pastor Tito Falguera, Des Agkawili, Claire Cartel. At sa Saudi Arabia, Pastor Noel Ojerio and Ate MJ. Kamusta kayo dyan? Sa Guam, si Ate Vicky Dulcero Galino. Sa Japan naman, sa Tokyo Baptist Church, si Ferdy and Ging Katabay, kasama si Ian, si Earl, ang kanilang mga anak, at si Malen and Karen Damian. Thank you very much din, Dr. Marivic Pimentel sa PNU, ang kasama niya mga teachers Nadine, Jen, Jella, Juliana, Maf, Bea. Ang kapitbahay kong school, si Dr. Magdalena Katakutan, principal ng Learning Journey Child Growth Center dito sa Malabon. Hi, kamusta po kayo? Ate Marivic Loterio, Nanay Rosa Balinas, Rolene Balinas, Sheila Balinas, and Lemuel, kamusta kayo? Sa lahat ng mga kasama natin sa PACC, ayan, Ate Joy Laberinto, Ma'am Jane Lee, si Ate Cleo, ano nga apelido ni Ate Cleo? Palak. Ate Cleo Palak, yan. At syempre, kayo, sila Doc Adrian, tsaka si Pastor Mike Gayataw, ayan, yan sa PACC. Nako, thank you very much. Magandang gabi sa inyo. Nako, so happy to have you around right here. Sige nga. At siyempre, Doc Adrian. Alam mo, there are things na pumapasok sa utak ko kanina during the break. Kasi I'm sure tinatanong na marami, ano ba nangyayari na sa mundo? Ito, pinag-uusapan natin, problema ng mga individual, ng mga pamilya. Pero yung mundo, dami din mga problema, no? Hindi naman natin masosolve yun. What would be a healthy way to perceive the things that are happening around the world? Ano bang magandang tamang paraan para bigyan ng tanaw ang nangyayari sa mundo? Yeah, I guess may mga bagay tayong pag-usapan na para ma-encourage din naman natin ang ating mga listeners. What do you think, Doc? Yeah, totoo yan, Coach Willow. On a personal note, parang if there's anything that I get to think about recently sa mga nangyayari is siguro dahil counselor nga ako, no, yung anong ilalagay sa pag-iisip is yung ano na yung mga nangyari, ano na yung mga ginawa ng Panginoon sa nakaraan. Yeah. So every time I remember how God rescued me and my family, yung mga ginawa na niya sa buhay ko at hindi lang sa buhay ko, sa mga buhay ng mga taong kakilala ko, sa church, o mga counselees na mga nakasama natin sa journey, ang mas nag-iigting tumataas is yung kabutihan, kapangyarihan, at faithfulness ni Lord. Na this crisis that we're going through right now is just gonna be one of the maraming mga crisis sa buhay natin na papatunayan ng Panginoon kung gaano siya ka-powerful, gaano siya kabuti, at gaano siya ka-faithful. Yeah. Totoo yung problema, pero totoo rin yung power at faithfulness ng Panginoon. Yes. Natatawa ako kasi last week sabi mo, sample lang nga ng song. Ano? Sige, bigyan kitang sample kasi Ayan na, ito na. It really rings a lot. Maraming Oo, sa panahon na ngayon. And this is the song that, ito inaalala ko kapag sa ganitong crisis. Ang sabi nga ng song is, I've seen you move a mountain, and I believe He's gonna do it again. He made a way when there is no way. And I believe
He's gonna do it again. It's one of the most moving songs that I've Yes. ever had. Dahil totoo, nakita ko Yes. yung gawa ng Diyos. Nakita ko kung paano siya kumilos. Gagawin niya uli yun. Amen. Hindi Amen. malilimutan ng Diyos yung kanyang pangako. At hindi niya rin papahiya ang kanyang pangalan sa atin. Kaya huwag kayong mababalisa. Lahat ng ito, pagdadaanan natin, pero hindi duwag ang Diyos. Sasagupain natin yan. Amen. Tatagumpayan natin yan. Si Kristo din naman, sinagupa niya kamatayan. Hindi siya umurong. Ang kagustuhan ng Diyos nangyari. And still, the will of God overpowered everything else. The will of God, it will always be there. Amen. Wow. Amen. Well, I think this is the time na let's go and answer some more questions. Yes, Coach Pilo, marami tayong tanong dito. Oh, So ang una sa tanong na narito sa harap ko ay sabi dito ng ating kaagapay, 31 years old na po ako. Feeling ko napabayaan ko ng sobra ang sarili ko pagkatapos kong ibuhos ang lahat sa pamilya, ang oras ko. Hindi naman ako nagsisisi kasi malusog naman ang mga anak ko, apat ang anak ko, at mga hindi rin naman sila alagain. Pero paano po ba ang tamang pagbalanse ng oras at effort? wow. Okay. An? Self-care nga talaga to para sa sarili. Ano? Well, alam nyo, ang buhay ng isang tao pagka nasa 30 ka na, parang ito yung critical stage na kung tawagin natin meron kang midlife crisis pagka age 30. For men, mas maaga sa mga women. Yung midlife crisis ng women, mas like nasa age ng before 30. Ayun. Pero nagbabago na yon. Minsan nagiging 40 na. No? Pero kami men, between 30 to 40, parang nag-iisip na may na-accomplish. Pero kung ikaw ay pagod, ang hirap nga talaga mag-isip ng ambisyon para sa sarili. Pero you know what? Para sa ating listener, importante na alagaan mo sarili mo. May anak ka na pala. Wow, 30 years old, may anak ka. Good for you. I was 32 nung nag-isip akong mag-asawa. Ayun. So I got married 32, mga ganong age. So this is the time that you want to accomplish for yourself. Nakakapanghina yun kapag hindi mo nagagawa yung gusto mo ma-accomplish. So take care of yourself. Minsan, dumarating yung punto sa buhay natin na gusto mong i-accomplish yung ano na yung mission sa sarili mo. This is more than just self-care. This is personal vision, fulfillment of your personal vision. So go. Do something that will fulfill you, pero small steps ha. Hindi to biglang ginagawa. Hindi mo maisip, mag-bakery kaya ako biglang gano'n. Ang mahal-mahal ng bakery, ha? Dami-dami mga dapat planuhin, asikasuhin, may marketing plan ka dapat. Nothing major, pero when you wanna go and do something for yourself, small steps lang muna. Sample, kumain ka ng solo dun sa paborito mong restaurant na nung bata ka pa, madalas mong kainan. Ayan, naalala ko noon, nung medyo naguguluhan ako anong gagawin ko. Bumalik ako doon sa Lealtad, doon sa Recto. Yung paborito kong restaurant doon. Doon ako kumakain nung ako ay high school tsaka nung college. Binalikan ko kasi kumain ako. Ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam kasi naaalala mo yung time na yon, you were young and you were strong and you had that feeling na marami kang mga ideas na build up from that restaurant. Yun. Sa akin, restaurant. Ano. And also, there was a time na nagpupunta ako sa Luneta, sa Japanese Garden. Nagmumuni-muni lang ako, Doc. Ewan ko kung ginawa mo na yan, Doc. Yung, gusto ko talaga bundok, kaya lang pagka masyado malayo, minsan delikado na. So, out of safety, doon lang ako nagmumuni-muni. I took the time dahil nung back then, I was studying, nag-aaral ako doon sa Japanese Garden. Minsan doon sa may chess garden doon sa Luneta. And then, it brings back a lot of memories. Magandang gawin yon. Take care of yourself. Kailangan mag-set ka ng time para sa sarili mo. Na mababalik yung mga bagay na maganda mong natutunan, maganda mong naplano noon. Eto ha, sigurado ko lahat kayo, nung bata kayo, when you were younger, 10 years younger, some 10 years ago,
meron kayong mga visualizations tungkol sa sarili nyo. Now, gawin nyo yun. Balikan nyo yung lugar na kung saan nyo na-conceptualize yun. And then you'll see, biglang may siglang darating sa'yo. Now, yung mga children, yung new generation ngayon, hindi magkakaroon ng gano'n dahil kasi nung sila'y bata pa, puro games tsaka gadgets ang ino-occupy. So that's why, go away from your gadget, go and do something that will produce a visualization of yourself. Chances are, doon mo rin magagamit yung pinagpala ka ng Panginoon through the prayers that you make in private. Have a private time for yourself. Hindi lang yung nag-swimming ka, hindi lang yung nag-travel ka, bakasyon, hindi ganun eh. Maganda mag-travel. And then during that point, have a private time with yourself and the Lord. Doon, meron kang ibang sigla na Yes. matatanggap. Iba. Pagod. Ito Ate Adrian. Ba't ate, Doc Adrian. Napansin niyo ba na sa Bible merong kwento tungkol kay Jesus Christ na ang dami niyang ministering ginawa at pagod na siya. Pero inaya siya ni Pedro doon sa bahay nila, sa bahay ng kanyang nanay. At doon, nung pumasok si Kristo doon, gabi na, nag-minister pa siya doon sa kanyang nanay. Immediately, yung verse na susunod pagkatapos noon, pagod na nga siya, nag-minister pa siya sa nanay. Nung gabi na yon, the next day, very early in the morning, Jesus got up, went into the Garden of Galilee, and then prayed. And that is where he prayed. Magtataka ka, pagod na nga siya kahapon. Tapos napagod pa nung gabi na bago yun. Pero pagising niya sa umaga, got up and prayed early in the morning. There's something mysterious about that dahil kasi may siglang na idudulot yung nakikipagtugma ka sa Panginoon. Mayroong siglang na idudulot talaga ang Panginoong Diyos. Ang reference din nun is like, yung sigla na yung kapares nung nangyari kay Elisha, nung siya ay tumakbo at pumunta sa bundok, pumunta sa gubat. Nung siya ay tumakbo, ang galing-galing niya, ang dami niyang mga milagrong na nangyari sa kanya nung kinalaban nila ang stone, ang idols, si Baal, gano'n. Pero nung tinugis siya ni Jezebel, bigla siyang natakot. Siya ay natakot para sa kanyang buhay. Went back to the Lord and prayed. Pero sinustain siya, binigyan siya ng mapagkain ng crow. In the same way, si Jesus Christ, He had a source of strength. Kasi yung private moment na yun is a private moment that needs to be filled by the Lord. Gawin mo yon. Doon sa mga pagkakataong kailangan mo, gawin mo yon. Dahil hindi mo lang dapat inaasikaso yung mga obligasyon. Meron kang sariling pagkatao at kaluluwa na nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos. And give that an opportunity. It will happen. Minsan alam mo, Doc Adrian, nangyari sa akin yun. Di mahilig ako maglalakbay. Pero there was just one time na talagang down na down ako. Andito lang ako sa bahay. Nag-pray lang ako. Kaharap ko yung isang verse Bible na binasa ko. Pray lang ako. Then breakdown ako, iyak. Dahil alam ko, kailangan ko yung tibay at lakas na hindi physical. That's from the Lord. You do that and then you can experience a very different way of being healed, recovered, rejuvenated. You'll be at peace. And that is greater than any kind of rest. Andun yung hindi lang rest ang utak, rest pati yung kaluluwa, rest pati yung damdamin. Yan, makikita mo yun. Take time for that. Yes. Yes, at para din to dun sa kanyang pamilya na kapag naging okay siya physically, spiritually, and all aspects of his life is Oo. mas better niyang matutugunan yung kanyang mga responsibilidad bilang magulang. Yeah. At sabi niya rin, Coach, yung paano daw yung tamang pag-balance ng oras at effort. Ang ganda nung sabi mo, Coach, na he's like Jesus, he's having private time. Pero kung sa sitwasyon niya, pakiramdam niya is hindi talaga posible, kung hindi lang talaga is maari kaya, Coach, na yung even with his children is times of recreation, times of fun. They all
exercise, they all swim together, they have moments of fun and joy and play na hindi lang all about responsibilities, but even with them, even with the Mhm. kids, it's a time of recreation and Yeah, rejuvenation for they would be everyone. a great inspiration. Pero Yes. iba rin yung Yes. private moment mo. Yes. Dun Iba rin talaga. magsisimula nga talaga. Oh, well, Yep. may alam akong stories about missionaries na eto yung babae na marami siyang anak. I forgot what's her name. Pero she's a very, very important mother to more than 12 children. Ang gulo-gulo. Wow. Paano niya may satisfy yung private life? Ang ginagawa niya, meron siyang kumot, magtatalokbong siya. Prayer time yun. Yun yung kanyang private time. Pagka nakita, Laging nilalaban yung private time, ano? oo. Yep. Pagka nakita na anak niya, may talokbong na siyang ganun, hindi na siya, guguluhin. Alam nilang private moment yun ni mommy, ganun. Wow. That Wow. was way back. Wow, ang ganda ng coach, no? Kasi as the parent does a private time, na model niya rin sa Yeah. mga bata that they can also have this for themselves. Yeah. And habang lumalaki itong mga bata, natuturuan na rin niya ng paano yung pag-alaga sa sarili para Yeah. sabi nga, 'di ba, we fill our cup and as we overflow, as we get to refresh Mm. others too. Yep. Yeah. At ang ganda na epekto diyan sa mga bata. Yes. Pag natutunan ng mga bata na may private time, na mayroong kausap na Panginoon, this is very important. Mm. Hindi magkakaroon ng insecurity, hindi malo-lonely o madidepress ang mga bata dahil alam nila, aware sila, mayroong sumusubaybay sa kanila. Mayroong Yep. mas higit na kapangyarihan kaysa sa nakikita lang nila. And you Yep. will open up their spirituality also as you do this. Yep. Ang Yeah. ganda. Wow. Yep. I love that. Whew, okay. Naku, siguradong alam ko na yung gagawin mo, coach, pagkatapos ng programa natin. Magka-quiet time, magpa-private time. Private time. Okay, bago ka mag-private time, ito naman yung susunod nating question. So, Mhm. ito naman is hindi private time, pero bata pa lang. Ito na nga yung pinag-uusapan natin. Mhm. Yung bata pa lang, itong kaagapay natin, tinatanong niya yung kanyang batang anak. Paano daw po ang tamang approach sa anak kong 3-year-old boy? Kasi nga, parang lahat daw ng gusto niya ay masusunod. Meron siyang dalawang ate. Yung isang ate is 10 years old, yung isang ate is 8 years old. Pero kung ano yung gustong gawin ng batang 3-year-old, dapat kasama rin daw ang mga ate niya. Ayan na, yung walang private time na nga. Mhm. Ito-turn off niya yung TV kung nanonood ang mga ate niya kasi gusto niyang kasama yung mga ate niya sa room using the gadgets. Yan na nga. Pag hindi Oo. marunong yung concept ng private, Mhm. laging sinasama sila ate, laging siya yung nasusunod. Paano daw po matutulungan ang Ayan. ating kaagapay? Okay, well, yun nga, lalo kung 3 years old, hindi dapat nag-gadget yan. Sa ibang bansa, bawal ang gadget. Hindi, tinatanggalan ng gadget ang mga bata hanggang age 16. Yeah. I think this is in Sweden or Finland. Yan. And then they're avoiding that. Anyway, ito yung maganda kasi. Ang mga anak natin, ang kanilang minomodelo ay kung ano yung nakikita nila. Kasi ito yung stage ng mga bata. Hindi pa sila nakakaintindi ng reasoning. Ano pa lang sila, nag-oobserba pa lang. So kung ano yung naobserbahan nila, gagawin nila para lalo nilang maunawaan kung ano yun. Pero tandaan nyo na yung mga bata ay gagawin lang nila kung ano yung nakikita nila. So paano natin tutulungan sila? Ilan sa mga bagay na kailangan natin itaguyod, lalo ito, he's a boy, anak na boy, at hindi Yes. kay halubilo doon sa mga girls. Kailangan mayroong modeling tungkol sa kung ano yung boy o ano yung girl. Pero may mga bagay na pwede namang gawin together ng boy tsaka girl. For example, pwede naman kumain together. Pwede naman maglaro together ng mga maayos. Pero as much as possible, actually required. Kung sila ay pagsasamahin nyo ang girl and boy na mga anak, tanggalin nyo yung gadget. Naku, hindi maganda impluensya ng gadget pagdating sa formation ng gender and identity. Hindi maganda kasi mawawala yung atensyon ng bata sa natural na development ng mga kapatid niya.
Pare, hindi niya ma-distinguish yung babae sa lalaki kasi lahat ng attention niya nakuha na ng gadget. Yun yung mahirap gawin sa isang bata dahil ang anak natin, kailangan natin ng atensyon nila para makasunod, para magabayan. Pagka nawala yung atensyon na yun, ay, ang hirap. Mahirapan tayo. So, remove the gadget dahil yung gadget is, yan yung para siyang, ah, para siyang hypnotismo Mm. ng mga bata, yung atensyon nakuha nun. Kailangan mawala yun. Pagka ang bata ay nakikipaglaro ng normal, hindi gadget ang kasama, hindi yun. Pare nagbo-board games o kaya taguan nung bata kami, taguan o kaya patintero o kaya yung tumbang preso. Are you familiar with that, Doc A? Yes, nalaro ko po yan. Lahat Yan, yang sinabi mo. Chinese garter. Oh. Chinese garter, Dali yes. ba? Ang tanong ko nun, talaga bang laging galing sa China yung Chinese garter? Oh, Pati yung patintero namin, Coach Pilo, galing sa kanal yung tubig na pinangdodrawing sa ano? line, di ba? Patintero. Hindi ko alam yun. Pati pala yung kanal, pwede pang drawing. Oh, yung tubig, di ba kukunin mong gantasin yung pangdodrawing mo sa kalsada. Buti kami Ganyan nun, may chok. talagang chok pa kayo. Buti Okay. kami noon, may chok pa kami, ano? Oo. Pero resourceful kayo. Kita niyo yan, yung mga bagay na ganyan, natututong gumawa ng paraan. Yung Yes. nakikita kung ano yung pwedeng i-resolve. Pagka nagso-solve ng problems, nakaka-encounter ng merong desire na ma-accomplish and then you try to solve that problem, nagagawa ng paraan, nakaka-adjust, yun ang pinakamagandang skill na ma-develop sa mga anak. Pero pagka, kunwari, ini-insist nila yung ganito kasi meron lang nagbigay sa kanila ng eto yung itsura na kailangan nilang makita, nawawala yung creativity. Wala yung creative thinking. Paano magagawa yung creative thinking sa mga bata lang? Well, let them makipaglaro kayo creatively with many different ways. Punta na lang kayo sa internet kung ano yung mga magagandang physical activity na pwedeng i-creatively gawin nyo. Naalala ko nung bata kami sa school, maraming physical activity na games. Yan. Hindi siya yung games lang na pang classroom lang. Sa labas talaga. Ayun. Kailangan makipaglaro. Yung healthy, taguan, ganito, ganyan. And then, yung mga pamangking ko, ang ginawa ko, namili ako ng mga pana na yung maliliit na, o sige, taguan, tapos kung sino mahuli, ping! Yeah. You come up with many other ways Yeah. Yes. to do things. Okay. Ayan. Taguan is one of the best way to understand skill dahil kailangan observant ka. Saan kaya nagtago si ate? Iisipin niya, saan yung mga posibleng lugar na dapat niyang puntahan. Minsan, hindi niya maisip yung pupuntahan niya talaga para magiging oriented siya sa space, sa lugar. That is a very, very good way to train them para mabago ang kanilang katayuan. Mula gusto yung masunod sila, this time, gumagawa sila ng paraan. Ayun. And, Yes. dapat maramdaman yung gutom. Yes, tama. Let Tsaka, them feel. Coach, Yeah. Go ahead. yung bata ay 3-year-old at ang Mm-mm. concern ni Kaagapay is parang lahat ng gusto ng bata is gusto niya yun yung masunod. So, Oo. maaring hindi necessarily sa 3-year-old is yung gagawin ng bata dahil at 3, hindi rin naman niya as a 3-year-old brain, hindi mo rin naman talaga alam kung ano yung gusto mong gawin. So, it's really just Yeah. exploring and not necessarily asking the parents or the sisters to have them give what he wants. But he's Yes. exploring. So Mm-mm. maybe if the parents can join in the exploration, not necessarily parang pinasunod mo kaming lahat. Hindi Mm-mm. naman yun yung picture, but, oy, anong ine-explore ng anak ko? Ito, ano ito, bakit mo kasama si ate? Actually, ang nakikita ko rin, Coach, is yung natututo yung bata na gusto niya rin kasama yung mga kapatid niya. So the hunger for interaction, at kaya Yes. gustong-gusto ko yung sinabi mo na sa gadget, na pag nag-gadget na sila, mapuputol na yung interaction nila. But Exactly. maybe if they're having another gadget na game, but they're doing it together, nabibuild pa rin yung Yeah. relationship in a good way. Yeah. Na hindi para masunod yung anak, but nag-connect, nagbibuild yung connection ng pamilya. Yun. Alam mo, kwento ko lang sa'yo, Doc A. Yung nanay ko, nung bata kami, ako yung bunso, 5 kami.
Bago siya umalis, pumunta sa office, edi may iwan kami sa bahay. Ang gagawin ng nanay ko, merong blackboard doon. Susulat niya, nakanumero yun. Ate, Mama Lancia, Wow. ni Aris, maglaba. Ayan. June, ako, maghugas ng pinggan. Kuya, magsasaing, magluto ulam. Yan. Ariel, tumulong sa pagdidilig ng halaman. May assignment yan. And then, pagka wala na si Mami, usap-usapan kami, mga kapatid. O, ayun nakasabi. Sabi ni Mami, ito, yan. Eh di walang lamangan dahil kasi sinabi, ito yung gagawin mo. Ayun. So, walang nambubuli sa amin dahil kasi alam namin kung ano yung dapat gagawin namin. May instruction eh. Kuwari, sabihin ni Kuya sa, uy, ikaw na magluto ng, hindi pwede, sa'yo yun eh. May naka-assign talaga. Oo, Yes. na-appreciate ko dahil kasi nakakapag-interact kami. Nakapagkatapos na Yes. yung trabaho, kami magkakapatid. Tapos na yung trabaho niya, tapos ako hindi pa dahil hindi pa tapos yung pinggan, mga ganon. Ayun, nag-aantay na lang sila. Sila naglalaro, tapos ako hindi pa tapos. Uy, wag muna kayo maglaro. Naghuhugas pa ako pinggan, ganyan. Ayun, edi tapos Wow. nag-aantay sila. O sige, ganon. Merong nakikitunguhan ang bawat isa. Yes. Experience yung Gusto niyong magkakasama, di ba? oo, Mm. gano'n. Ayun, tapos antayin nila matapos then lalaro na kami. Ayun. Wow. That is something I miss na hindi naman na nagagawa ng mga bata ngayon. Yung you're joining in with others. Interaction nga, ang galing. Yeah. Yan, na naturally, itong 3-year-old boy is showing it. Yeah. So, imbis na maging cause ng concern in a negative ways, like, Mm. oh wow, our son wants to be with the ate, wants to be with us. Mm. So, while in this stage, tulungan nating ma-explore niya yung Oo. kanyang, the environment, the learning Mm. environment. Makita niyo, pagka nawala na yung gadget, magagawa na ng laro-laro. Ang laro nila, kunwari, naglalaba ako. Kunwari, namamalandya ako. Mga make-believe, no? Oo, kunwari Oo. naglilinis ang bahay. Mga ganun na dahil kasi yung nakikita. Yung attention nila na andun sa Saka yung bahay. creativity na Yes, develop. Yes, ang ganun. ganda. Kaya Yep. yan. Mm. Yeah. Wow. Wow. Okay, so ito naman coach ay mag-asawa ulit tayo, family Mm. ulit ang concern ng ating kaagapay. So sabi niya, paano naman po kung umabot na sa point na napuno ang lalaki? I think referring to the husband. Mm. Paano kung umabot na sa point na napuno na ang husband at na-trigger dahil paulit-ulit na verbal abuse na natatanggap niya sa kanyang wife? Mm. Paano po ang pwedeng gawin sa pagpapasensya or para makapagpasensya pa? Paano ko po ito i-handle? So parang si husband na nagtatanong paano niya ma-extend yung patience niya kasi natitrigger siya sa paulit-ulit na verbal abuse ng kanyang wife. Paano gagawin niya, Coach Pilo? Alam niyo masakit sa ating mga kababayan na Pilipino. Hindi naman talaga alam natin na una sa lahat maging magalang tayo kasi pagkapwa yun eh. Yung konsepto ng kapwa, ibig sabihin pantay tayo. Walang pangit na pakikitungo dapat. Pero kung ganito yung nangyayari, nagkaka-verbal abuse na, hindi ito tama, hindi ito yung paraan natin. May mga batas na nga na pumipigil dyan. Hindi dapat. Pero ayoko naman dumating kayo na parang nagdedemandahan kayo. Sa extreme cases, meron yan. Sa pinagtrabahuan ko, mga mag-asawa talaga, sobra, grabe, parang gera. Gera araw-araw at naapektuhan yung mga bata. In the first part, yung control mo, hindi ka dapat maging kontrolado ng verbal abuse ng asawa mo. Gusto alam mo, pagka mag-asawa, syempre naapektuhan ka. Hindi mo maiwasang ma-imbibe mo o kaya ma-impluwensyahan nung ginagawa ng asawa mo. Lagi yan. Alam mo, kahit na ang galing-galing mo sa opisina, pero pagka nag-away kayo ng asawa mo sa bahay, pagdating mo sa opisina, parang nanlulumo ka. Nararamdaman wala naman yung problema sa opisina, pero ang problema nasa bahay. Ganun. Minsan, ang hirap umuwi. Parang iniisip mo, pagod na ako. Eto na naman, mas nakakapagod yata umuwi. Parang ganun. Kaya, huwag mong gagawing dahilan ito para gumawa ng mali. Maraming mga tao, especially lalaki, pag ayaw mo na umuwi sa bahay, sa ibang bahay ka na lang uuwi. Mm.
Huwag ganun, natitrigger ka. Pero tandaan mo 'to, buti na lang nasabi mo na natitrigger ka at alam mo kung ano nagpapa-trigger sa'yo. One, tayong mga lalaki, dapat matibay tayo sa mga bagay na ganyan. Hindi tayo yung apektado. Kailangan makuha natin yung disiplina na yun. Dahil number two, hindi mo puwedeng kalabanin ang verbal abuse sa pamamagitan ng galit o anong mga nag-trigger sa'yo. Still, eksperimentahan mo at explore mo. Puwede, posible sa'yo na ikaw man ay nati-trigger pero kalmado ka at meron ka pa ring nagagawang kabutihan sa ibang bagay. Yun. Darating yung time, hindi ka na maapektuhan no verbal abuse. Yun. Hindi ko sinasabing i-tolerate hindi ko sinasabing konsintihin. Ang sinasabi ko ganito, maging higit ka dahil kapag ikaw ay na-personal, pagka naramdaman mong nape-personal ka na doon, mati-trigger ka lagi. Pero kung hihigitan mo yung sarili, yung tibay ng iyong damdamin, hihigitan mo, pwede yun posible. Isa sa mga bagay na challenge bilang isang taong may asawa, hindi ka dapat maapektuhan ng negatibo tungkol sa asawa mo. Mahal mo yung tao Ito medyo mahirap ito Pero ang pagiging asawa, kailangan masigit ka pa dun sa negatibong qualities ng asawa mo. Aakuin mo yun, kakargahin mo siya dahil meron din siyang mga problema, meron din siyang mga kahinaan niya. Hindi tayo yung taong maaaring makasagip dun sa kanyang problema, pero tayo yung taong tutulong sa kanya sa pamamagitan ng merong ibang paraan ng pakikipag-usap. May momodelo mo yan. This is very effective. Sa lahat ng mga pag-asawa, subukan niyong wag salubungin yung galit. Subukan niyo wag salubungin yung mga negatibong bagay. Huwag niyo sasalubungin. Yung tipong malakas pa rin yung kabutihan na sa loob mo, masaya ka pa rin, hindi naapektuhan nun. Ginawa ng asawa ko yun sa akin. Minsan nagalit ako, tampo ako. Hindi ko siya kinikibo. Binuksan niya yung internet. Pinanood niya yung pusa tsaka yung mga kuting. Tapos tawa siya ng tawa. Honey, tignan mo to, honey. Ganun. Ako, kunwari, ayoko. Galit ako Pero makulit siya. Sige, honey, ang galing mo. Tawa siya ng tawa. Hindi naapektuhan ng galit yung kabutihang loob niya. Kailangan marating mo yan. And that is possible when you know that the Lord God secures you. Wow. Madami pa Wow. akong sabihin pero mukhang kulang na tayo, no, Doc? Pero, what do you think? Yes, I agree, Coach Philo, na they definitely will have to communicate with each other yung effect nung kanilang behavior. Siguro curious lang ako, Coach, bilang counselor, na when tama na yung verbal abuse ay hindi tama, we don't wanna tolerate it. Pero curious ako what the wife could be saying. Saan nanggagaling si wife? Lumalabas lang ba to out of nowhere? Or merong behavior na nangyari that causes the wife to say certain things? And Yeah. secondly is yung sa trigger, sabi ni husband is trigger. So, trigger of what? Mula ba nung pagkabata? Maari bang naririnig niya yung boses ng somebody, a woman, na ganun yung tono, ganun yung timbre, yung tone and pitch? Maybe that's something that they both can work on individually, and in marriage counseling, Yeah. they can work on para how how each other affects the other and what could be a Yeah. better way of Mm. going through this. Yeah. Yes, tama ka, Coach. Maraming pang pagkailangan pag-usapan dito sa ganitong klase ng case. Pero Yes. you really need to be strong. Yes. Sa totoo lang, sa nangyayari sa buong mundo ngayon, lahat yan nakaka-trigger. Maraming stressors, lalo sa ating Pilipino, sa ating bansa. Maraming stressors. Pero pansinin mo, kung nagpa-apekto ka, paano ka na? Pero merong ligaya at kapayapaan na mas higit pa kaysa diyan at hindi ka matitinag ng mga bagay na kailangan meron ka nun para masagip mo rin yung mga mahal mo sa buhay. Kailangan Doon mo makikita yung prinsipyong ipinapakita ng Diyos. Paraan ng pag-ibig, hindi paraan ng ganti. Paraan ng Mm. pagiging payapa, hindi yung paraan ng pagiging balisa. Yung paraan ng pagkakaroon ng ligaya, hindi yung paraan ng pinag-iimbot o hinuhoard ang happiness.
In fact, when you're happy with something, don't hoard it. Let your wife know. Let your husband know. Yes. Yun. Then, kapag kunwari, meron kayong away, hindi dapat masakripisyo yung happiness na yun. Ganun, pagka narating mo yun, ang sarap nun. And then you can overcome a lot of things. Now, kung talagang patuloy pa siya magiging abusive, alam mo medyo may problema na. Dahil kasi, sino ba namang tao sa normal na isipan ang magiging galit pa sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa kanya? Diba? Sa normal na tao, diba? Pasko, binigyan mo regalo, sumapa pa ang loob. Diba? Baka meron namang problema na hindi lang social or attitudinal. It would also be something emotional or mental na. So you gotta go, tama si Doc, go for that counseling, family and individual. It will really help. No? Wow. Doc, can we ask you na mag-pray para sa ating mga listeners ngayon? Kasi this is a very, very important thing. Ang daming stressor sa buhay, pero I'm very, very sure that God has a way Amen. doing a better alternative against these things, the way we react on these things. Ano? Siguro, I'll be asking you to do some prayer for them. Okay? So, ihilingin ko po kayo, Doc, na pag-pray niyo po yung ating mga listeners right now. Tayo manalangin. Panginoong Jesus, salamat po dahil dinirinig nyo ang aming bawat panalangin at nakikita nyo po ang bawat luha. Alam nyo po ang pinagdaraanan naming lahat. Lord, nilalapit namin sa inyo ang mga dalahin ng bawat kaagapay na nakikinig ngayon. Lalong-lalo na ang mga nagpadala ng kanilang mga tanong, ng mga humihingi ng payo. Lord, pinapanalangin po namin ang marriages. Yeah. Lord, yung attacks sa marriages are very real. But we believe by faith, Lord, that as we hold on to you, you are our source of love. You are our source of faithfulness as you are a faithful God. You are our source of patience. Amen. Lord, thank you that the fruit of the Holy Spirit will be evident in each individual and in each marriage. Lord, hinihiling po namin sa inyo na tulungan niyo po kami, ang mga kaagapay namin na may asawa. Lord, napakahirap man po na mag-release ng forgiveness, but Father, we ask for your power, we ask for your grace and mercy. Turuan niyo po kami na makapag-release ng forgiveness sa pamilya. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo yung may mga cases ng bullying. Lord, thank you na pwede po naming isumbong sa inyo yung mga tao na nakakasakit sa amin. And as we make steps of faith of releasing forgiveness, Lord, thank you that we can entrust to you, we can surrender to you yung mga bagay po na ginawa nila sa amin, knowing and believing that you are a God of justice and a God of mercy. You will be the one to handle the cases that we bring up to you. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo yung mga kaagapay namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, tulungan niyo po sila na bagamat malayo po sila sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pangungulila, Panginoon, ipaparanas niyo po sa kanila ang inyong comfort at bibigyan niyo po sila ng katatagan ng loob at lakas ng katawan upang magawa po nila yung kanilang mga trabaho sa malayong lugar. At Lord, sa kanilang mga pamilya na naririto sa Pilipinas, Lord, salamat dahil kayo po ang mag-aalaga sa mga pamilya dito, sa mga anak. At tutulungan niyo rin po kami, tutulungan niyo rin po sila na makatulong doon po sa mga kababayan namin na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Lord, hinihiling po namin sa inyo ang patuloy na provision, especially na patuloy ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, presyo ng gasolina at iba pa.
Lord, salamat dahil all the more that we will experience your provision, all the more that we will experience your protection sa inyo pong mga anak. Lord, we cause our hearts to run closer and closer to you. At sa bawat mga story na hirap is magiging story po ng testimonies, Lord. At your church, the Christian churches, the body of Christ will be filled of testimonies like never before on how you have provided for us, how you have healed our diseases, how you have restored and reconciled the relationships, and how you have protected your children for such a time as this. Lord, thank you that your mission never fails. Your commissioning for us doesn't change, that we are called to make your disciples to still do the works of the mission, works of the ministry despite these trying times. And thank you that your Holy Spirit will be felt supernaturally. It will give us the power and the grace to do what you've called us to do. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong presensya. At salamat din po patuloy naming tinataas sa inyo ang FEBC, ang Heartline, ang DZAS, at maging ang aming host si Coach Pilo at ang kanyang may bahay si Ate Doris. Salamat Panginoon na tutulungan mo po sila na maipagpatuloy ang ministry that you have for their marriage and for their family. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you. Thank you, Doc A. Nakaka-touch naman ang prayer. And I thank you for being here with us, Doc A. Well, bago pa tayo magtapos, pwede pong pabigay uli ng contact. Paano kayo mako-contact in case somebody wants to have counseling? Yes po, para po sa mga counseling, yung kanina yung mga marriage counseling or individual counseling, maari po kayong pumunta sa website na selacounselingph.com, SELAH counselingph.com, or maari rin po kayong makipag-ugnayan sa ating mga Christian counselors sa Philippine Association of Christian Counselors or PACC. Ang amin pong website ay philac.org. That is philacc.org. Yan po ang ating website kung kayo po ay magpapaschedule ng counseling sessions. Yan. Wow. Thank you very much, Doc A. And I'm very happy that you are here with us. Salamat din sa ating mga kaagapay na nagpapatuloy na sumusupport sa atin. By the way, gusto kong batiin ang mga kasama kong mga doktor sa Back to the Bible. Si Doc Ken Villanueva, cardiologist, Dr. Mayra Ngo, ang nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Ako, ang OB-GYN natin, Dr. Bernie Di Macali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, Dr. Abby Del Mundo, Jay Del Mundo, Love Del Mundo, Cynthia Del Mundo, ang ating ophthalmologists and optometrists, Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, Dr. Shirley Tomas sa pedia, Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist, si Kuya Dong, Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang mga nurses natin, Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Ayan, magandang gabi sa inyo. Kung nais nyo rin ang face-to-face na counseling, andyan po ako sa Back to the Bible, second floor. Punta kayo ng Sabado, pero appointment muna, okay? By appointment sa cell number 0999-579-0049. Okay, you can rewind this if you want to get the number. And thank you din dun sa mga katropa natin, mga umalalay sa atin sa broadcast. Maraming salamat sa kaagapay natin sila transmit sa Bukawi Transmitter site, sila ProdTech on duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Masura, and Reggie Villanueva. Ang RTV team naman natin ay sila Eileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mauricio, at syempre ang engineer si Kuya JV Tabwa. And thank you PA sa ating PA na si Ate Kayla Escalante. Okay, soon baka iba na Escalante mo, hindi na Escalante apelyido mo. I wanna hear. Anyway, thank you Doc A, Doc Adrian. It's my privilege po to be part of this program and serve God. Salamat, Coach Pilo, sa pag-invite sa akin dito sa Paanyaya. Yes. At salamat din sa pagkanta mo today. Yun yung pinaka-highlight sa akin today.
Yeah, sobra naman. Wala pa yun. Ganun eh. Ano lang yun. Wala nga eh. Mukhang uulan na. Well, praise the Lord. Blessings to you, Doc A, and blessings to all of you, mga kahagapay. Tayo po ay magkita-kita muli next Friday. Pero ang Heartline ay tuloy-tuloy mula Lunes hanggang Sabado, 9:30 p.m. until 11 p.m. daily, Monday to Friday. And see you again next week dito sa Heartline. Programa pa rin ng Far East Broadcasting Philippines. And tuloy-tuloy tayo under the banner of Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Thank you. God bless you all. Take care and happy I will be here for you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.